Unahin natin yung bago tayo mag-swimming. Kung halimbawa nasa beach resort na tayo, syempre, ang una nating titingnan is yung alon. Yung alon ba ay mataas? Pag mataas ang alon, huwag po tayong tutuloy sa pag-swimming or paliligo sa dagat. Bagamat yung mga beach resort naman, meron silang mga warning or meron silang mga color coding na warning para sa mga naliligo. Kapag sila ay nagbibigay ng babala na bawal maligo, wag pong magiging matigas ang ulo natin. Sunod po tayo. Pag bawal maligo, wag po tayong maliligo. Kasi mas alam po nila ang sitwasyon ng dagat. Alam din nila ang sitwasyon kung ito ba ay delikado para sa mga nagsuswimming. Kapag naman tayo ay magsuswimming na at pwede naman nang maligo sa dagat or sa swimming pool, syempre bilang part pa rin ng ating safety sa injury, mag-apply tayo ng sunblock or sun protection, sunscreen, para maprotektahan naman tayo sa sunburn. Kasi ang sunburn ay considered din naman na burn injury. Para maiwasan nating ma-sunburn, mag-apply po tayo ng mga sunscreen. Kung tayo naman po ay maliligo na, tandaan natin ang isang rule sa paliligo. Never swim alone. Mababaw man yan, malalim man yan, huwag po tayong maliligo nang tayo lang mag-isa para maiwasan natin ang aksidente. At the same time, kung mayroong mangyayari, ay mayroong kasama tayo na pwedeng mag-alert sa ibang mga tao or sa mga kasama natin kung meron mang mangyari. Sa paliligo po natin, bago tayo mag-submerge sa tubig, ang una nating aalamin din ay yung lalim. Kasi ang tao, hindi naman po lahat ay capable na makalangoy sa malalim. So alamin natin, malalim po ba yung ating paglalangoyan or ating pagsuswimmingan? Kung malalim, wag po din po tayong mag-engage. Ngayon, kung mababaw naman po yan, wag pa rin nating iwasawalang bahala yung mga pwedeng mangyari, yung tinatawag na undercurrent. Kung magkaroon man po ng undercurrent, posibilidad din po yan na mag-cause ng aksidente sa atin. Kung accidentally nagkaroon ng emergency, nalunod or nalulunod ang kasama natin, ang una po nating agad gagawin, hingi tayo agad ng tulong. Hingi po tayo ng tulong sa mga nasa paligid na pwedeng makatulong sa atin. At pwede rin po nating i-apply yung tinatawag na approach sa mga nalulunod. Una, yung reach. Ibig sabihin ng reach, kung kaya mong abutin ng kamay mo, ng paa mo, within your body, pwede mo siyang maabot, abutin mo siya para mailagay siya or madala siya sa safe area. Kapag naman po hindi pwede, pwede tayong gumamit ng tinatawag na extension. Or kuha tayo ng stick, anumang bagay na pwede nating ipandugtong sa katawan natin para maabot ang taong nalulunod or nabibiktim ng drowning, gawin po natin. So yun yung tinatawag na reach. Kapag hindi naman kaya or maiksi, halimbawa yung extension na pwede nating magawa, kung meron tayong tali, kung meron tayong lubid, pwede tayong gumamit yung tinatawag na throw. So iahagis natin sa victim yung lubid para umabot sa kanya at pwede natin siyang hilahin papunta sa mababaw na bahagi. Kapag hindi pa rin po pwede, doon po pumapasok yung tinatawag na row, or kung meron po tayong sasakyan or meron tayong bangka na pwedeng gamitin para malapitan ang victim ng drowning, dadalhin po natin doon, pukunin natin siya at saka natin dadalhin sa safe area. Kapag wala pa rin po at capable naman tayo na lumangoy at sumagip ng isang taong nalulunod, yun po ang pinaka-last option. Pero kami po as a lifesaver, ang aming pong nire-recommend, tumawag tayo talaga ng tulong. Sa madalas naman or sa karamihan naman po ng mga beach resort, sa mga swimming pools, meron naman po silang naka-assign na mga lifeguards. So, tawag agad tayo ng tulong para sila po ang expert, sila po ang may kakayanan sa mga ganong case para po makapagligtas ng ating mga kasambahay natin na pumupunta sa mga ganitong area. Kung tayo naman po ay magsuswimming sa mga swimming pool, kasi hindi naman po lahat ay sa beach nagsuswimming, meron po pumupunta sa swimming pool. Alamin natin kung saan ang area ng malalim, saan ang area ng mababaw. Yun po ang aalamin natin para alam natin sa sarili natin kung kaya ba nating languyin yung area na yon or kailangan natin pumunta sa mas mababaw na bahagi ng swimming pool. At kung magkaroon din ng emergency, same application po tayo. Pagdating naman po sa pagkakaiba ng swimming pool sa dagat, pagdating sa buoyancy, kapag po nasa swimming pool, mas negative buoyant po tayo or mas mabigat tayo sa tubig
tabang. Kapag naman po sa dagat, since yan po ay salt water, mas magaan po tayo or mas positive buoyant po tayo pagdating sa dagat. Pero regardless sa buoyancy natin pagdating sa swimming pool at sa dagat, dapat nandoon pa rin yung ating pag-iingat upang maiwasan po natin ang maging biktima ng pagkalunod. Ganun din sa ating mga kasama. Kung tayo ay pupunta sa swimming pool at magdadala tayo halimbawa ng salbabida, pupunta tayo ng dagat, magdadala tayo ng salbabida, hindi po yon ang magiging 100% security natin na magiging safe tayo. Kaya dapat kung tayo ay pupunta sa dagat, may kasama tayong bata, kahit po na sila ay mayroong salbabida, dapat lagi pong may nakasama, may companion na nakatingin, lalo na sa mga maliliit na bata. Kung tayo ay nagsuot ng life vest, ang isa po na i-check natin, yung pagkakasuot. Una, size. Kasya ba sa atin? Yun ba talaga yung size na para sa atin? Pangalawa po, tignan natin yung mga straps, yung mga buckle, kung yan po ay kumpleto. Kailangan po kumpleto yan para talagang nakakabit at nakahapit sa atin. Tignan din natin kung gaano siya kadikit or kakahapit sa ating katawan kasi ang mga flotation device po, pagdating sa tubig, lumuluwag po yan. So check natin, wag natin isusuot lang ng basta na isuot lang. Check natin, pagka hinigpitan natin yung mga buckle o yung mga straps, make sure na talagang nakadikit siya at nakahapit siya sa ating katawan para once na tayo ay nag-submerge naman sa tubig, ay hindi po siya luluwag at hindi siya maglulus at possibility ay matanggal sa ating mga katawan na pwedeng mag-cause na tayo ay malunod kung hindi po tayo marunong lumangoy. Kung tayo po ay magsuswimming, iwasan po nating kumain ng marami at saka po tayo magsuswimming. Ang gagawin po natin kung tayo po ay kakain, magpapahinga muna po tayo at least 30 minutes. Pahinga muna po natin yung ating katawan para po mas magkaroon tayo ng mas maayos na mobility na hindi po tayo busog na busog. Saka po tayo lalangoy. Sa madalas sa pagkakataon po, isa po sa rason yan kung bakit kahit marunong lumangoy, ay nagkakaroon ng insidente na nabibiktima ng drowning. Huwag po tayong iinom ng alak tapos tayo ay lalangoy. So better na wag na po talaga tayong uminom ng alak. Bumabagal ang ating reflexes, ang orientation natin ay nagbabago. Kaya po kahit marunong lumangoy, kapag ang isang tao ay alcohol intoxicated, nangyayari po at nagkakaroon talaga ng insidente na nalulunod ang isang tao dahil sa pag-inom ng alak. Merong mga beach resort na meron silang mga water rides. Kung tayo ay magsasakay or tayo ay mag-enjoy sa mga water rides, syempre, i-take natin at sundin natin yung mga safety and precautionary measures ng mga organizers. Kung tayo ay pagsusutin ng life vest, so magsuot po tayo.